Nagpunta ako sa isang farm dito sa Pinamalayan Oriental Mindoro na nag-aalaga ng napakaraming tupa. At almost 9 years na nga rin pala sila nag-aalaga nito mga tupa. At sa haba ng taon na yon, ay talaga namang masasabi natin na kumikitang pangkabuhayan talaga ang pag-aalaga ng mga hayop na ito. Kaya sa vlog na ito, samahan nyo ako at tuklasin at alamin natin ang sekreto ng isang millennial farmer na kumikita sa pag-aalaga ng tupa. Ako si Angelo, isang millennial farmer. Kaya tara, samahan nyo ako sa aking kwento. Ngayon nga ay meron tayong bibisitahin na isang farm na kung saan ay meron silang mga alagang maraming tupa. At itong farm ng ito ay matagpuan natin dito sa Pinamalayan Oriental Mindoro. At bali dito nga pala ay kasama ko yung aking my baby love so sweet in the heaven, in the sky, in the whole universe. Ay tamis. Ito nga pala pupuntahan natin na nag-aalaga ng tupa. Dito nga rin pala natin nabili yung ating mga alagang tupa. Sa mga magtatanong nga po pala ng location ng kanilang farm, ilalagay ko na lang po dyan sa comment section yung link ng kanilang location para madali nyo po silang makita. Ngayon nga pala gamit din natin itong si Raani, itong ating bagong motor. Dahil nakadesign nga ito sa panglubakan ay talaga namang hindi niya iniinda itong mga lubak dito papunta dun sa farm nila Sir Junel. At grabe, napakaganda rin talaga ng handling ng motor na ito. At talaga namang nakadesign para sa mga malubak na lugar katulad nito. At makalipas ngayong ilang minuto ay nakarating na nga rin pala dito sa farm ni Sir Junel Aquino. Medyo papasok nga pala tong lugar nila dito. Medyo malayo-layo nga din pala itong farm nila sa National Road. Pero sementado naman yung daan kaya wala naman kayong problema kapag pupunta kayo dito sa kanila. Yan, ito nga pala si Sir Junel Aquino. Siya nga pala yung may-ari nitong tupahan na ito. At katulad ko, isa nga din pala siyang millennial farmer. At ang pinili niya nga rin pasuking business ay ang pag-alaga ng mga livestock tulad ng mga kambing at saka itong mga tupa. At bukod nga pala sa mga alaga nilang tupa, ay nagsisimula na nga rin pala sila mag-alaga nitong mga crayfish. Ito nga palang crayfish ay nauuso na nga rin pala alagaan ngayon. Ay talaga namang napakaganda rin ang kitaan dito sa pag-aalaga ng crayfish. Pero sa ngayon nga pala ay nasa process pa rin sila ng pag-aaral kung paano maparami at alagaan itong mga crayfish. At ang nakakatawa nga dito kay Sir Junel, talaga namang ginamit niya yung kanyang natapos. Kursong may kinalaman nga pala sa agrikultura ang kanyang natapos. At halos same school nga lang din pala yung aming pinasukan at yung aming pinaggraduatean. Magkaiba nga lang pala ng campus. At kung gusto nyo nga pala pumapanood yung full interview natin dito kay Sir Junel, ay pwede nyo nga pala po bisitahin yung ating YouTube channel dahil talaga naman nakaka-inspired yung kwento at yung karanasan na binahagi niya sa atin. At bale, ilalagay ko lang pala po sa comment section yung link ng ating YouTube channel para mapanood nyo nga po pala yung ating full interview dito kay Sir Junel Aquino. At pakisuportahan na nga rin pala po tayo sa ating YouTube channel. Salamat! Mabalik nga tayo dito sa ating vlog. Dito nga pala sa amin, sa Oriental Mindoro, talaga namang napakainit na rin ang panahon. Kaya naman, sa pag-aalaga ng mga ganitong hayop, ay kailangan mo talaga silang gupitan. Dahil ang unang kinakaharap na problema ni Sir Junel dito sa kanyang pag-aalaga ng tupa, ay nagkakaroon nga pala ng heat stroke itong kanyang mga alaga. Kaya naman sinusigurado niya na hindi mawawala yung supply ng tubig para makainom itong kanyang mga alaga. At para maiwasan na rin yung heat stroke, dito nga sa kanyang mga alagang tupa, ay meron nga pala nakaranas ng heat stroke. At buti na lang talaga at kahit papaano ay nakaka-recover na siya ngayon. At mapapansin nyo nga dito na medyo nakakiling nga yung ulo nitong tupa na ito. At kung gusto mo nga pala mag-alaga ng ganitong hayop at maparami sila, ay kailangan mo nga din pala mag-invest sa kanilang kulungan. Kaya ito nga pala yung tsura ng kulungan ng mga tupa dito ni Sir Junel. At nabanggit niya nga din sa atin na kapag tayo mag-aalaga ng mga ganitong hayop, ay kailangan nga din pala naka-elevate yung kanilang kulungan. Ito nga ay para maiwasan ng ating mga alaga na maamoy nila yung ammonia na nagdudulot ng pagkakasakit sa kanila. Ang ammonia nga pala ay nanggagaling sa kanilang ihi, sa kanilang dumi na nagiging sanhi ng kanilang pagkakasakit. Kaya naman, kailangan talagang mapanatili ang kalinisan ng kulungan. At ngayon nga pala ay nasa 25 beds nga pala yung alaga ni Sir Junel ngayon ng mga tupa. At ito nga 25 beds na mga alaga ng tupa ngayon ay meron nga din pala siya dito 3 hektarya na pastulan ng kanyang mga alagang tupa. Wala dito, pupunta dito, tapos pumunta sa baba. So yun yung lupain nila dito. Ganun kalapad. Madami din silang pinagkukuha ng pagkain dito. Kaya napakasagana talaga nila sa pagkain. Tapos ito naman yung kanilang kulungan. Naka-elevated tong kulungan nila dito. Ang taas. Yan, ito yung kanilang kulungan. Ginagamit naman ni Sir Junel na pataba itong mga dumi ng kanyang mga alaga at nilalagay nila ito sa kanilang halaman. I-comment nyo naman guys dito sa ating comment section
yung mga picture na inyong mga goat house at saka inyong mga alagang tupa para magka-ideya din po ng design yung ating mga ibang followers. At dito nga pala sa pag-aalaga ni Sir Junel ng tupa ay umabot na nga din pala sa 70 heads yung kanyang mga nalagaan dito. At kamakailan nga lang ay bali nakapagbenta nga pala siya dito ng 14 na ulo ng mga tupa. Bali dito nga pala sa aming lugar ay ang bentahan na nga pala ng tupa ay 350 per kilo. Sa inyo ba guys, magkano na ba ang bentahan ng tupa? Comment down below nga. At bali dito nga pala sa mga alaga ni Sir Junel ay halos mga buntis na nga rin pala dito yung kanyang mga dumalaga na mga alaga. At bali yung iba nga pala ay kakaanak pa lamang. Kaya sa ngayon ay wala pa nga silang mga available na pwede nating bilhin. At bago nga pala sila magsimula sa pag-aalaga ng tupa ay bali nagsimula nga muna pala sila sa pag-aalaga ng mga kambing at halos umabot nga din pala ng 250 heads yung mga naging alaga nilang kambing dito. At dahil napansin nga nila na sa pag-aalaga ng kambing ay medyo maselan at nangangailangan ng maraming pakain at doon na nga rin pala sila nakapag-decide na ibenta yung kanilang mga alagang kambing at magsimula na mag-alaga ng tupa. Year 2015 nang simula nila pasukin ng pag-aalaga ng tupa at nagsimula nga lang pala sila sa 10 ulo ng tupa, 9 na babae, 1 lalaki. Hanggang yung kanilang 10 alagang tupa ay dumami ng dumami at hanggang ngayon ay patuloy pa rin sila sa pag-aalaga ng mga ganitong hayop. At nung natanong ko nga rin dito si Sir Junel kung meron ba talagang kita sa pag-aalaga ng tupa at agad na nga din ako sinagot na meron talagang kita sa pag-aalaga ng tupa. Isipin nyo, tatagal ba sila ng 9 na taon sa pag-aalaga ng tupa kung di sila kumikita, di ba? Kaya naman, talagang maisasuggest ko na panoorin nyo yung ating full interview dito kay Sir Junel sa ating YouTube channel dahil napakarami nyong matututunan at papupulot na aral dito sa kanyang experience sa pag-aalaga ng tupa. At para nga po pala sa mga viewers natin na meron ding alaga ng mga ganitong uri ng hayop, pwede nga pala po kayo mag-comment dito sa ating vlog o mag-message sa akin para mapuntahan ko din po yung inyong farm at para magawa na rin po natin ng content. At mabalik nga tayo dito sa ating vlog. Sa pag-aalaga nga pala ng tupa ay hindi nga pala sila masyadong maselan alagaan dahil unlike ng kambing ay talaga namang medyo may pagkapihikan kasi minsan sa pagkain yung ating mga kambing, pero mga tupa ay wala silang pinipiling pagkain. At alam nyo ba na ang mga tupa ay napakalakas nga din pala ng kanilang resistensya pagdating sa sakit. At dito nga pala sa mga tupa na Sir Junel ay nagbibigay nga lang pala siya ng darak bilang suplemento na pagkain dito sa kanyang mga alaga. At balay nilalagyan niya lang ng konting tubig yung darak na pinapakain niya sa mga ito. At kapag magbibigay naman tayo ng darak, isiguraduhin natin na sa umaga tayo magbibigay. Dahil sabi sa atin ni Sir Junel, kapag tayo nagbigay ng darak o feed sa ating mga alagang tupa na busog sila, ay pwede magkaroon ng bloat yung ating mga alaga. Kaya ayan, at maraming salamat nga po pala sa patuloy nyong pagsuporta dito sa ating vlog. At shoutout na nga rin pala po kay Sir Junel Aquino sa pagpapaulak niya sa atin dito sa kanilang farm. At sa susunod natin pagpunta dito ay ito namang crayfish yung ating ipipicture. At kung nakaabot ka nga sa dulo ng vlog na ito ay mag-comment ka lang ng happy farming. At magbibigay nga din pala po tayo ng 200 pesos sa lucky sharer na mapipili natin. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na itong vlog na to. Kaya muli, this is your millennial farmer, ang Hello One Adventure. At hanggang sa muli, paalam!